Ang biyaya ng Panginoon na mula sa langit at ang presensya ng ating Panginoong Kristo sumating lahat. Kung kayo po ay nag-iisa at nakakadama ng takot, kung kayo po ay nakararanas ng medyo gipit at kayo po ay parang nasa bingit ng kamatayan at wala na kayong pag-asa, then all of a sudden may dumating na tao na siya kilala ninyo at magbibigay sa inyo ng proteksyon, what would you feel? Magiging maayos ang ating pakiramdam, magiging panatag ang iyong kalooban. You will feel peace because of the presence ng iyong kaibigan o ng mayo sa buhay. What I'm saying is this: sino man po sa atin dito ay nagiging biktima ng mga takot, pangamba, suliranin sa buhay, at halos wala tayong pag-asang makapagpatuloy sa buhay, but because of those people who are caring, who are compassionate, those people who loves us and cares for us, pag andiyan sila sa ating paligid and we know na sila nananalangin para sa atin and you felt their presence, nagiging magaan ating pakaramdam. If you will follow me sa Psalm chapter 137 verses 7 to 12, ang wika ng talata, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Yung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol or impyerno, ikay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatubayan ako na iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung ang aking sasabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman at liwanag ay palibot ko, ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay di nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapari sa iyo. Darkness and light, parehas sa Diyos. Why? Hindi siya apektado. Tayo po ay natatakot, maraming pangamba, pero when God is present sa ating buhay, you should have that peace. You should have that serenity. Ang binasa natin talata, it only means that God is always present. That God is always near us. In fact, mga kapatid, God lives within me. God lives within your heart. Tayong mga Kristiyano, malatag yung kalooban ninyo. Ilagay niyo sa ating isipan, laging tanda natin sasabi ng Diyos, I will always be with you. I will never leave you, nor forsake you. Sinabi ho ng Diyos yan. If you could trust somebody's word, ay pagtiwalaan niyo sinasabi ng Diyos lalo. Amen? Tayong mga Kristiyano, huwag tayo magkakaroon ng pagdududa sa Diyos. He will never leave us nor forsake us. Ang nakalulungkot lang ho, mga kapatid. Where is God? Sinasabi nila, when I really need Him. Nasa ng Diyos pagka gantong may suliran ako na tila may malayo sa akin. Tila wala siyang pinakikinggan, tila wala siyang pakialam sa akin. Pag tayo may suliranin, we have the tendency to say and ask Him, Diyos, nasan ka? Bakit mo ko tila pinabayaan? Mga kapatid, I tell you now, God has never been away. He will never be away from you. Hindi niya kayo iiwanan. Hindi niya madama ang kanyang presensya. It's because we deserted Him. Hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Tayo ang nawawalan tiwala sa Diyos. You may have been far away from Him, but God is never far away from you. Amen? God will always be near. Kung Kristiyano ka, He lives inside your heart. Lalong-lalo na, mga kapatid, sa panahon ng pagdurusa, sa panahon ng mga kapigatian, during times of suffering, God will never leave you. Example, the book of Job. Si Job, na alam natin is not only the witness of the pride of suffering and the presence of God. Yung kanya aklat na sinulat sa magitan ng Holy Spirit ay nakalagay doon, nagpapatunay na hindi ko mamatapat ka sa Diyos, hindi ko maglilingkod ka sa Diyos. That book of Job and his life proves na hindi ko maayos ang buhay mo sa Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, na lahat ng bagay magiging maayos. No, hindi po pinako ng Diyos yun. God never promised you na pag nagtapat ka sa akin, magiging maayos, magiging problem-free ang buhay mo, na hindi ka magkakasakit. Teka, Pastor, ba't parang hindi ata tama na dinig ko? Ibig sabihin, Pastor, pag nagtapat ako sa Diyos, pag ako naglingkod sa Diyos, pag naging malinis ang buhay ko para sa Diyos, still I will pass through some trials and testing. Yes!
Nung sumampalataya kay Kristo, naging napaka-natinding pakinabang lang natin. O actually, hindi lang, kundi matinding, the best na pangnabang nung tayo maging Kristyano, yung kayo na pupunta sa impyerno, finally will one day go to heaven. Amen? Na ngayon, ikaw anak ka na ng Diyos. Na ngayon, ikaw ay mananampalataya. Pasara ng saysay na kayo nagtapat, naglingkod. Meron din pala akong pagkakataong magkakaproblema. Kapag you're still in the world. Ang mundo ito na puno-puno ng suliranin. Ang mundo ito puno-puno ng pagsubok. Di ba hindi ka pa Kristiyano? Hindi ka pa mananampalataya. Hindi ka pa may takot sa Diyos. Hindi ka nabubuhay sa iyong sarili pa rin. Hindi pa matapat sa Diyos. Di ba may problema ka, may suliranin ka, and you have the tendency to kill yourself. Ngayon, pag dumaan pagsubok na ganon, o katulad, ikaw, payapa, kalmante, unang bukso ka agad ng suliranin. Panginoong Diyos, tulungan mo ko. Unang bukso pala ng pagsubok, dakilang Ama, bigyan mo ko ng gabay. Hindi po lahat ng bagay magiging okay. Suliranin, pagsubok, pangailangan, karamdaman will always pass sa ating buhay. Pero ito po'y makakalagpas sa atin sa biyaya at dahil sa presensya ng Diyos, titibay tayo. Kung di dahil sa Diyos, mga kapatid, kung di dahil kay Kristo ang ating Panginoon, patay na tayo lahat. If you could recall one time sa iyong buhay na na-aksidente ka o may nangyari sa iyo or may nagharap sa iyong pamilya na kundi dahil sa Diyos na nag-iingat sa iyo, patay ka na ngayon. And that only proves that people has lost touch with the living reality na ang Diyos ay still in control. Kaya sila nalulumbay at kay Kristiyano, kaya sila nababalutan ng pangatakot because they lost in touch with the reality na ang Diyos ay patuloy na nagbabantay sa atin. Huwag niyo makakalimutan, God still in control. Amen? He's still in control. Isang matapat na Kristiyano mag-asawa, sobrang tapat sa Panginoon. Dumaan na sa matinding pagsubok. Ang isa sa kanyang mga anak, after surgery sa isang masalang karamdaman, he was just 18 days old. After surgery, namatay ang batang ito. Durog ang puso ng mag-asawa. Hindi nagtagal ka lang ikatlong anak na lalaki, 18 years old, ay namatay due to an accident. Ang masakit pa ito, habang sila nagdadalamati sa pagkamatay ng dalawa niya anak, nasundan pa ito ng isa pang anak niya lalaki. 5 taon lang po, mga kapatid, pumanaw sa sakit na leukemia. During those troubling time, hindi pa mapigil ng mag-asawa ang magdurog ang puso. Umiyak. At there was some time na sila halos manisin na sa nangyayari. Sisini na Diyos. Pero nyo, dahil sila matapat sa Diyos, they were just sitting, torn by grief, heartbreaks, and pain. May dumating na mga Kristiyano, and they would say, oh, okay lang yan. Kalooban ng Diyos yan. There's life beyond grave. You will see them again in heaven. Biyaya ng Diyos yan. Lalakas ka. Iba-ibang talata sa Bible na alam ng mag-asawa. Na lagi din na sinasabi sa mga tao. Pero hindi tumatalab sa kanila. All those verses na binabanggit, pinapaulan sa kanila, sinesher sa kanila, hindi pumapasok sa kanilang puso. Hinaharang ng pait at lungkot at kirot ang kanilang mga talatang yan. At lagi nilang sinasabi sa kanilang puso, umalis na lang kayo. Pagod na kami makarinig. Pagod na kami makadama ng mga kuno ay pagmamalasakit. Nagsisimula sila maging bitter. Then one time, dumating isang kaibigan ng Kristiyano na kapag kami sandali, nangusta sandali, piling-pili ang salita. Naupo sa tabi nila mag-asawa. You could just barely talk. Tinatanong na mag-asawa, kumusta ka? Okay lang ako. Dito na ako, gusto kong samahan lang kaya. He just sat there beside the couple an hour or more. Habang nagkukwento yung mag-asawa, nakikinig lamang siya. Habang siya tumatangis, andun yung kaibigan niya tumatangis kasama nila.
And after an hour or so, nagpaalam yung lalaki. At sabi ng mag-asawa, I hate to see him go. Yung kayo ay umalis. Pagkatapos yung dalawin na isang mahal sa buhay, kaibigan, at halos ayaw nila kayo umalis. You have done it right. When those people in agony and pain hate to see you go. Sometimes hindi kailangan ng maraming tarata sa Bible, sa panahon ng pagdurusa, sa panahon ng suliraning dinadaanan ng tao. Don't get me wrong. We need the Word of God. Amen? Amen. But sometimes they just need your simple presence. Iwan natin saglit yung pagsubok ng maraming tao. We are somehow onlookers sa mga dumadaan sa problema. Kagaya ni Job. We are somehow mga miron sa kaganapan sa maraming pagsubok na dinadaanan ng mga tao. Hindi natin masasabi with all confidence, I know how you feel. Hindi ko kaya sabihin because hindi ko talaga alam ang nadarama. Yung hirap. Bumabiyahe ka araw-araw. Dadali sa ospital yung anak. Uwi ka sa bahay. Dapat may sakit ang imahal sa buhay. Hindi ko masabi na ano ko nadarama mo. Hindi ko kaya magbigay ng kaaliwan. Hindi sapat ang salita ng Diyos. In fact, hindi makapagbibigay lakas ang salita ko para maibsan ang pait na nadarama ng sinumang tao. But I think, yung presensya ko will give them peace. Your presence will give them serenity. Yung ikay makinig sa sasabihin nila, sa kanilang mga pinagdadaanan, somehow, this would comfort their soul. Pero alam nyo, again, don't get me wrong. God's word will always be powerful. Yun ang nagpalakas sa akin, nagpalakas sa maraming tao. If you are that close sa Panginoon, yung salita niya will always comfort you and heal you. But one thing should be sure sa ating, whenever we go sa ating mamahal sa buhay, they must know that you're there because you care. Nagmamalasakit ka. Our presence, our tears should be enough. More than our words. Para masabi mo sa kanila, mahal ka namin, nagmamalasakit kami sa'yo. Let me give you three things. Remember mga kapatid, hangarin ninyo, ngayong panahon ito lalo na ng pandemya, hangarin natin sa ating buhay. Huwag yung maraming bagay, idagdag nyo na kaya ito. Hangarin ninyo saan mo kayo naroon. Lahat ng mga bagay na hinihiling nyo, hindi ko alam kung tama yan. But please add this thing. Hangarin ninyo araw-araw na ang presensya ng Diyos ay madama ninyo. Maramdaman nyo yung presensya niya na kumikilos sa inyong buhay. Because that will give you calmness. That will give you sanity. Pag ang presensya ng Diyos ay nasa inyong buhay, daman nyo ang Diyos nasa inyong tabi. You will have the mind of Christ. Magiging maayos sa inyong kaisipan, magiging panatag. And you will be able to comfort others. Una sa lahat, the places of His presence. Ano nyo mga kapatid, God is omnipresent. Amen? God is omnipresent. Have you ever thought, ang Diyos, hindi siya kailangan magpunta roon, o magpunta riyan, o magpunta doon. He have no obligation. God has to go anywhere. You know why? Because God is everywhere. God is in your heart. God is in your house. God's in your office. God is in your work. God, ando sa bukid. Ando sa lahat ng dako. Ando sinaroon sa dam. He has never go to anywhere. Sometimes you get the idea. Okay, punta ako sa church. Magpapray ako. Tama yan. Tapos church, kausapin ko yung ang Panginoon, magpapray. O, wala problema ron. Pero how about kung hindi ka na makalakad?
God is not only inside the church. God is just a breath away. You could talk to Him. Pwede mo siya kausapin anywhere you are. While during travel, in your sleep. So we all need to know that God is everywhere. There's no place that God is not. Amen? God sees every movement. And He knows every motive. And He hears every murmur. Lahat ng daing mo, nadidinig niya. You just talk to Him. I mean, you talk to Him. Sa mga naroon dyan, just talk to Him. Even death, distance, darkness cannot hide you from God. Ano man ang nangyayari sa'yo, God can see you through. Tandaan yan. It's a thrilling thought. Katuwa ng puso nating mga Kristiyano, ng Diyos ay palagi nating makakasama. Palagi natin siyang makakausap. He's just a breath away. Pero isang nakatatakot is just a threatening thought. Ng Diyos ay nasa tabi mo. Ikaw hindi Kristiyano. At pag imatay, pupunta ka sa impyerno. Have you ever thought na kayo mamatay kung saan ka pupunta? I hope you would come to that point na si Kristo Panginoon na iyong buhay, na ikinagsisi na kasalanan, na siya tinagapo bilang Diyos na iyong buhay. At sila iligtas ka sa impyerno. Ano ba mga advantages na meron pag ang Diyos ay nadadama niyo yung kanyang presensya? He knows what to do. He knows what to do to you. And He can rescue you at an instant. So kahit saan, naroon ng Diyos. There's power in His presence. And whenever you see and realize that God's presence is always there, you have the power. Amen? Yung presensya niya will have the power that will give you strength and vigor. So when you are discouraged, when you are down, yung presensya niya will see you through. When you are in darkness, hindi po dilim sa Diyos. Amen? When you're in pain, He knows how you feel and He can take you out of that pain. At kung sakaling hindi mo na nakikita ang kalakasan na meron ka, He can see that strength for you. When you believe in His presence, God will become a bright, living reality and He will always see you through. Ano masuliranin meron tayo? When you are lonely, He will always be there to cheer you up. Alam niyo, maraming tao malungkot. Maraming tao ngayon sa ating paligid. Walang nadamang katuwaan sa buhay. People are complaining. People are grouchy. People are sad. And they feel so alone and lonely. Alam niyo, but if you will practice the presence of God, you will realize, hindi ka dapat malungkot. Bakit may kasama ka? Mga bata natatakot sa dilim. When they have the presence ng kanilang mga magulang kahit madilim, panatagan ka ng kalooban. So when you're worried, His presence will calm you down. He is always with us. His enemies are your enemies. Your enemies as are enemies of God. Wala kang dapat ipag-alala because God is always with us. Dapat ganoon tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Palagi siya nagpapaalala. Psalm 46 verse 10. Sinabi ng Bible, 46 verse 10 ng Psalm, be still and know that I am God. So when you are tempted to do wrong, remember His presence will hinder you para magkamali. Si David, later in his life, sabi niya, oh God, nakikita mo ako. Nakikita mo aking buhay, nakikita mo aking kilos. Alam niyo mga kapatid, how would you feel? How would you feel? Nagagawa ka ng mali. Gagawa ka ng masama. Hindi tama. Andiyan anak mo, sarap mo. Andiyan na kaibigan mo, sarap mo. How would you feel? Pag matino ang isip mo, hindi ka gagawa ng mali. Pero napakarami ko alam ng mga tao. Andiyan na, nagsasabu, sarap ng bata. Gumagawa na lahat ng kahalayan, sarap ng bata. Hindi sila natatakot. Hindi sila nahihiya. Walang kagiya-giya sa kanilang mga puso. Mga kapatid, you cannot lock God out of your life. God sees every act. He will help you when you're tempted. He will convict you. Pag hindi tamang ginagawa. And finally, at last, we must practice His presence. Lagi niyong tatandaan, Lord, I want your presence. Desire to feel His presence.
James 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Psalm 27 verse 8 to 10, nang iyong sabihin, hanapin niyo ang aking mukha, ang aking puso nagsabi, ang iyong mukha, Panginoon, hahanapin ko. Huwag mo ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mo ihiwalay ang iyong lingkod dahil sa galit. Ikaw ay aking naging saklolo. Huwag mo ko itakwil o pabayaan o Diyos ng aking kaligtasan. Bagaman ako'y pabayaan ng aking ama, pabayaan ng aking ina, gayon may datamputin ako ng Panginoon. Though people would desert, iwan kayo, God will never forsake you. How can you make this thing real? How can you take this form of words na parang hindi totoo at gawing totoo sa iyong buhay? Paano nyo gagawin, mga kapatid? Paniwalaan nyo sinasabi. Pagtiwalaan nyo sinasabi ng Diyos. Again, be still and know that I am God. Just be quiet. Pagkatapos maraming problema, just keep quiet and say, Lord, please, madama ko yung presensya mo ngayong oras na to. You read your Bible, meditate on the Word over and over. Lagi kayo magkaroon ng quiet time. Tell yourself that God is present. Lagi kayo makipag-usap sa Diyos as if you are talking to your friend. Amen? Lagi kayo kausapin yung Panginoon as if you are talking to your husband, to your wife. Lagi kayo kausapin niya Diyos as if you are talking to your companion. Ibig sabihin, kausapin niya Diyos, feel His presence as if He is like your loved ones. Isang tunay naman. Ang sabi ng mga awit, I'm not just talking about God. I am talking with God. Kausapin niyo Diyos. Tell everything to Him. Sabihin niyo lahat ng saloobin niyo sa Diyos. Fellowship with Him. Basahin mo salita niyo. Share to Him your fears and your tears. And share to Him your joys. At lagi niyong tatandaan, you will feel His presence. Listen, Psalm 22 verse 3. Read your Bible. Psalm 22 verse 3. When you praise Him, God reveals Himself to you. At alam nyo, pag pinupuri niyo Diyos, ipinahayag niya ang niyang sarili sa inyo. At pag pinupuri niyo siya lagi, at nadama niyo ang kanyang presensya, niluluwarati siya sa inyong buhay, He will manifest His life. Hindi niya kayo iwanan. Nahirapan ba kayo manalangin? Nahirapan ba kayo kausapin ng Diyos? Hindi lang paano sisimulan? Have you talked to God? Sabi ng isang tao, niniwala ka may Diyos? Hindi mo man siya nakikita? Sabi ng Kristiyano, I believe in God. In fact, I really believe in Him personally. Sabi ng isa pa yung manalaman, ikausap ko rin sa kanina. Amen? I just talked to Him this morning. Have you talked to Him? I mean, have you talked to God? Nag-pray na ba kayo talaga na, Lord, please help my family. Please help my husband, help my wife, help my kids. Lord, please, maluwalhati ka sa buhay ko. At pag di mo magawang kausapin ng Diyos, you try to talk to Him, simulan mo sa pasasalamat. Lord, salamat po, buhay pa kami. Salamat po, walang masyadong karamdaman na aming pamilya. Lord, salamat po sa panibagong araw na binigay mo sa amin. Sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, mayroon kaming panustos for the day. Lord, thank you for all your goodness and kindness. Mga kapatid, you have like an ocean of thankfulness sa Diyos. Just pray and begin to praise Him. Kung itong katotohanan ng presensya ng Diyos ay magiging tunay sa inyo, mga kapatid, His presence will be so precious. And His presence will always transform our lives every day. So may God help us. And God give you peace. And thank Him for His presence. Salamat po.